Nakadetach. I'm sorry. Thank you guys. How about now? How about now? Meron na bang sound tayo dyan? Good PM. No sound, please. Okay. How about now? Meron na ba? Pasensya na. Nag-improve to. Okay, can hear you now. Okay, you guys. Guys, thank you for being here. Bakit tayo nakaganito yung ating hura? Naka-gown tayo, naka-graduation gown tayo. Guys, this weekend is my graduation commencement sa aking ceremony sa aking master degree. So nakumpleto ko na po ang ating MBA degree at ngayong weekend po ang ating ceremony. Gusto ko pong i-share sa inyo ito because I treat you guys as my family. No, we are family here, family of fighters, family of tawag dito yung ating mga warriors, family of people who wants more from our community, wants more from our government, wants more from the world, and wants more from ourselves, no? Kaya I want to share this with you guys sa ating kaya tayo naka-gown ngayon. And thank you so much sa mga congratulations ninyo. So I completed the program, my master degree. Tayo po ay naging honor din naman. So sa awa ng Diyos, kaya nagpapasalamat po tayo because God really is so good, no? Grateful ako sa mga blessing ni God sa atin, sa aking buhay. Despite sa mga dinaanan ko, matagal na tinanggalan tayo ng pagkakataon upang tayo ay mag-grow. Matagal din, ilang taon din na I struggled, no? Kung saan ako mag-uumpisa pagkatapos kong umalis doon kay Kibuloy. Kasi imagine you guys, 15 years old na pumasok ako doon, lumabas ako ng 27. Pagdating ko dito sa US, wala akong kahit high school degree man lang. And I work hard. It's not easy to go back to school, no? Kung ilang taon na hindi tayo nakapag-aral, wala tayong high school diploma, kaya it was a struggle. It was a serious struggle. At 40 years old, I could say na natanggap ko at nakumpleto ko yung aking GED, yung aking high school diploma at 40 years old, guys. No, but the process wasn't easy. I shared here sa aking iba sa mga vlog ko dito, no, na when I decided to go back to school and I was already in my 40 at that time, it was hard because it was like more than 25 years na hindi tayo nag-aral. Kaya when I started all over, guys, it was so painful. No, pero nagpasalamat ako kasi yung GED program kasi dito for subject lang yung kailangan mong ipasa, no? Yung English, Science, Social Studies, and Math. So, within 6 months, nakumpleto ko yung aking GED. So, nagkaroon tayo ng high school diploma at least. So, after that, nag-decide ako na mag-proceed sa community college. Kasi I wasn't sure kung kakayanin ko, no? With the struggle that we already have, hindi natin lengguwahe itong itong language dito, no? Yung number one talaga na i-overcome mo yung language barrier, no, dito sa US. At saka yung the fact na hindi ka na bata, I wasn't young anymore. But then I pursued because I want more from myself, you know. Kung meron tayong expectation sa ating sarili, we have to work for it. So I worked on my college degree at ang 4 years degree ko po ay nakompleto ko yan within 3 years. Na meron tayong distinction kung nag-stay tayo sa isang school, graduate tayo as summa cum laude sa ating bachelor's degree. So, but then, unfortunately, nung time na yon, it was in the middle of COVID. Kaya sabi ko, I graduated online lang, umiiyak ako kasi gusto ko talaga na maranasan na ma-enjoy ko yung aking pinaghirapan, yung aking commencement. Kaya nag-proceed po tayo ng master degree. At ito na nga, nakompleto na natin and I will have a chance to finally walk
at mag-celebrate ngayong weekend, guys. Kaya gusto kong i-share yan sa inyo. At maraming salamat sa mga congratulations po ninyo. At hopefully po sa mga nandito, mga viewers natin, if you dream something, if you want something so hard or so bad, work for it. Kasi pag hindi natin umpisahan, we won't take a chance, wala pong mangyayari sa ating buhay. And when we decide to do something, give ourselves, gawin natin kung ano ang best, kasi yun lang ang dahilan, yun lang ang way para makamit natin ang tagumpay na minimiti natin. And it's not for anybody but for ourselves, no? Kaya yan ang gusto kong i-share sa inyo. But anyway, you guys, ang purpose talaga natin dito, again, is to talk about the case of Kibuloy, no? At salamat sa lahat ng mga congratulations ninyo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe our channel. Kasi dito po natin nakikita yung ating mga update, no? First-hand update. So ngayon po, ano ba yung update natin pagdating kay Kibuloy, no? So unang-una po na update natin, i-share ko po sa inyo itong video muna ni Senator Risa, no? Sandali. At mag-umpisa tayo dito para mapag-usapan natin ang iba pang mga pangyayari. So guys, nakita niyo yung Nakita niyo yung kanselahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay namang audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements. Iba-iba rin ang natatanggap na balita kung nandito pa siya sa bansa o di kaya'y nakatakas na sa ibang bansa. Mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. In any case, he is accused of crimes that transcend boundaries and nationalities. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin siya, lalo na 3 sa victim survivors na nag-witness sa aming mga Senate hearings ay mga mamamayan ng ibang bansa. Kung ang puganteng kongresista ay nahuli, sana naman ay mahuli na rin ang isang puganteng religious leader. Maliit ang mundo. Hindi niya matatakasan ng batas habang buhay. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco, Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa bagong talagang director ng Regional Office 4A ang manhunt laban kay Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, ipinag-utos si Chief PNP na mas painting ang paghahanap kay Kibuloy. Sinabi pa nito na lahat ng mga impormasyon na natatanggap ng pulisya ay kailangang validated upang matagpuan ang nagtatagong religious leader.
Rest assured po, hindi po tumitigil ang PNP sa pakikipag-cooperate po sa National Bureau of Investigation dahil sila po yung lead agency dito. So lahat po ng information na nakakala po natin are being validated para po tuluyan na po nating mahuli at sa ilalim po sa jurisdiction po ng korte. Not only Pastor Kibuloy but yung other accused po. Ngayon guys, sorry, nawala na naman yung aking kanina, yung aking sound. So, sandali ha. Solo tayo solo tayo lagi. So guys, itong PNP natin, no? Itong PNP natin, kung sana man lang i-update nila yung kanilang system dyan, yung PNP natin, yung AFP, yung NBI, yung DILG, wala po tayong makitang any type of way na makapag-report tayo. Bakit yung kanilang mga website ay wala man lang tayo mga email address na pwede nating i-email itong mga reports na pwede nating ipadala sa kanila? Bakit? No? Bakit ganito? Ganyan na ba? Hanggang ganyan lang ba tayo mga Pilipino mag-isip? No, bakit hindi natin lagyan? Gawin naman natin kung ano yung tama. Mag-update naman tayo. Ako, I try to report a lot of things, pero wala po akong form, wala akong way to report anything sa ating PNP, sa ating AFP, sa ating DILG, sa ating NBI, kasi walang mga freaking email na nilalagay sa kanilang mga website. Wala man lang toll-free number na pwede mong matawagan. Hello, how do you do your job effectively kung yung taong bayan ay hindi man lang ng access sa inyo? No, bakit ganon? Bakit ganon? Pasensya na guys sa echoing. No? Bakit ganon yung ating system diyan sa Pilipinas? Sana i-update nila itong mga sistema na ito. Like the previous video na pinalabas ko dito. Itong ipalabas ko uli kasi maraming nagreklamo sa ating mga viewers na hindi daw nila marinig itong previous video na pinalabas ko sa aking previous. Itong mama na to na sabi na pinapopulate ng mga kampo ni Kuloy, pinagpistahan nila na ito daw ay makakatulong kay Kibuloy sa kaso ni Kibuloy. No? Itong taong to, pinagkatiwalaan ko minsan itong taong to, tapos ito ngayon, lumabas, gustong magkapera. So ngayon, i-play ko uli sa inyo. Itong tao na ito, before I started helping him, hindi ko alam na hired gun pala ito. Matagal kong kakilala to, pero matagal din kaming walang communication. No? Nung nagkaroon kami ng communication, humingi ng tulong sa atin, kasi I want to help as many people as I can, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. I know how it feels like without anything, kasi I grow up there. No, lumaki ako na mahirap. Lumaki ako na nag-struggle. So anything that I can do to help people improve their lives, gusto kong gawin. No? So ito na nga, pinulungan natin itong gagong to. Tapos ito ang binalik sa atin. Ano ko daw siya? Boyfriend ko daw siya. Gusto ko ipabulaan yung mga Dali. Gusto ko rin po makausap si Pastor Kibuloy. Gusto ko rin po siyang tulungan. Gusto ko ipabulaan yung mga bintang ni Arlison. Wala katulong yung mga sasabi niya. Ano ba yung nagawa ni Arlison sa inyo, sir? Bali ano po, basta marami po siya Naging shoota kayo ni Arlison dati, sir? Ito nung nakaralan po. Bali ako po yung kasama niya rito. Pero marami siyang ginawang yung kabalisto dyan. Kailan po kayo magkasama ni Arlison? January. Bali 3 months po siya rito. Ito po siya May picture na yung dalawa? Ito po, marami kong picture. Ayun
Balak po makausap si pastor. Kung gusto ko sana punta ako si pastor sa Davao eh. Kaya na may trabaho kasi ko eh. Okay. Iyang gago na yan, you guys. Nung nalaman ko na involved siya sa killing, gusto ko sanang i-report yan. I was looking in any form na ma-report ko yan because I don't wanna be part of any crime. I'm fighting for justice. Tapos, ikakalong ko itong mga ganitong mga practices. But then, I could not find anything sa mga natin, sa ating PNP website, sa ating AFP website, sa ating DILG website, sa ating NBI website. What the heck? How can people help para ma-improve yung ating bansa kung wala naman silang form or way to help? Bakit? Kasi kung wala tayong ilalagay diyan na mga information, walang email address, walang phone number na ilalagay natin sa ating mga website, paano makapag-report, paano makatulong yung ating community to improve our country? To improve our environment. Kung meron tayong mga nakikita, kakalimutan na lang yan kasi hindi mo ma-report eh. Kailangan mo pang pumunta sa opisina nila para mag-report ka. Oh, that's a waste of time. I-update nyo naman. Try to save or save the time sa mga tao para yung mga tao ay magkaroon din ng involvement to improve our country. Kaya itong mga PNP natin na walang ibang ginagawa kundi mag-protect ng mga kriminal katulad nitong Kibuloy, yung mga DILG natin, mga NBI natin, mag-isip naman kayo how to improve your way of serving people. Maging competent kayo sa inyong mga trabaho because people are paying you. You are there to do your job. Pero website, wala kayong mailagay. Sa mga website niyo, wala man lang email na ilagay ninyo, wala man lang toll-free number, phone number na mailagay dyan na para makapag-report yung ating mga yung ating community. Bakit? Kasi takot kayong magtrabaho ng maayos. Kasi kung gusto nyo talagang tumulong, gusto nyo talagang gawin ang inyong mga trabaho, you will do everything na maging involved kayo sa community. O the fact na hindi kayo man lang maglagay ng mga email address dyan sa inyong mga website, ibig sabihin yan, ayaw nyo magtrabaho ng tama. Kasi kayo, takot din kayong ma-report ng mga taong bayan. Is that making sense, you guys? Or ako lang yan? Perception ko lang yan. At least that's how I see things. Kung wala tayong ilagay dyan ng mga email address, walang mga phone number, how can people help? How can we collaborate to improve our nation, to improve the way we do our business? How? Diba? Kailangan meron tayong form of communication. Kaya kayong mga PNP, mga generals, mag-isip naman kayo on how to do your job effectively. Yung AFP natin. Palabas ko ulit dito itong passport ng mamang ito para kayo na po ang bahala kung ano gusto nyong gawin itong mamang to. Napupuisip talaga ako kasi, when you do something good, tapos ang ibabalik sa inyo ay kagaguhan. So, i-flash ko ulit dito itong passport. Pasensya na guys. Sandali. Ay. Meron pang tumawag sa akin. May mga job offer tayo ngayon guys na coming out everywhere. Pasensya, sandali. So, daming tumatawag to offer work. Asa na ba yung aking dito? Yung aking, gusto kong i-flash ulit itong passport ng gago na ito. Essential na guys, I'm not perfect. Like I said, I'm not trying to project that I'm perfect. I am who I am, and I am proud to be who I am. Kaya, kung nakita ninyo akong emotional, kung nakita ninyo akong nagagalit, that's real.
Bakit ko kailangang itago yung aking nararamdaman just to project that I'm good or I'm perfect? No, I'm not going to. So ito yung tao na to, taga Bulacan daw siya, pero dyan siya sa tawag nito sa Valenzuela. Andyan yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang. So ayan, ayun ang bahala kung anong gagawin ninyo dyan. So yan, ngayon, other things. Gusto kong pag-usapan natin itong ginagawa ngayon sa kampo ni Kibuloy. So guys, ang nangyayari, kapag ka merong mga tawag nito, mga event dyan kay Kibuloy, like for example, birthday ni Kibuloy, yung anniversary nila, yung September anniversary, yung anniversary ng Kingdom Nation daw, anniversary ng Kingdom Nation nila, nagpapadala yung lahat ng mga workers na galing sa iba't ibang lugar, no, ay pinapadala nila sa Davao. Ngayon, ang pakulo na naman ito ni Kibuloy ngayon ay magra-rapture na. Pinadala ang mga members, ang mga workers, like what he said before. Noong 1999, just before the year 2000, ay meron daw millennial service. At yung millennial service na yon, si Kibuloy ay pupunta sa langit. Magra-rapture na. Ito namang gaga na Arlene. Iyak-iyak pa ako doon. Tapos yun pala, pausok-usok lang. Si Kibuloy pala yung bumaba sa sa tawag nito, sa helicopter. So ito guys, ipakita ko sa inyo itong ginagawa nila. Okay mga kapatid, nandito tayo sa Jericho Marts, dito sa Kingdom Plaza, Kingdom Highway. Kasama natin si Elias Bulanyo. Yan, tingnan niyo yung mga namin, torch. Gwapo kayo. Yan. Hoy! Dito, pakita. Yan. Okay, thank you, Pastor. Happy birthday, Pastor. Ayan po, mga kapatid. So yan you guys, yan ang ginagawa nila. What they're doing here is meron silang parang rally sa loob ng compound ni Kibuloy sa Kingdom. So lahat ng mga members, lahat ng mga workers galing sa iba't ibang bansa ay pinapunta doon kasi magra-rapture na. Wala namang nangyaring rapture sa birthday ni Pastor Loy nung April 25. Hanggang ngayon nagtatago pa si Kibuloy. Hindi daw malocate ng PNP pero nakita naman natin yung video nung birthday ni Kibuloy, di ba? Ipalabas ko ulit dito yung birthday ni Kibuloy na kung saan sila ay nag-celebrate. Hindi maintindihan bakit hindi ma-locate ng okay. Hanapin natin yung birthday ni Kibuloy na kung saan siya ay nasa loob ng kanyang compound. So ayan. So ang tingin ko niyan guys, nasa ilalim siya ng kingdom. Yung kingdom nila, yung undershow na kingdom nila, meron pong underground dyan. Kasi ang plano po, dyan po mag-i-stay si Kibuloy before siya mag-preach. Parang meron siyang tawag nito yung elevator na galing sa baba, tapos pagka before siya mag-preach, sakay siya sa elevator, may kwarto, may mga quarters po doon dyan sa ilalim ng kanyang, tawag nito ng kanyang kingdom. No? So, yung elevator, ang plano, sasakay siya sa elevator, tapos doon siya, tawag nito, magmutog pa, o doon siya lalabas sa pulpit, no? Sa pulpit ng plano. So, yan po ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan bakit hindi mahanap ng PNP.
O kung yung PNP natin, meron lang sana silang email dyan na nailagay sa kanilang mga website, hindi sana yung mga information na meron tayo, ay naisubmit na natin sa kanila. Wala ano ngayon ang form of ano ko? Dito tayo sa social media, dito tayo sa YouTube. Kasi wala tayong wala tayong direct na way to report anything sa kanila, sa PNP. Kaya i-update nyo yung mga system nyo dyan. Pilipinas, yung PNP natin, yung AFP, yung DILG, yung NBI. Update naman kayo. Ano na ngayon 21st century. Nakapanahon pa rin, nagkupong-kupong yung mga sistema nyo dyan. Kaya hindi umuunlad yung ating bansa. Kasi ini-exclude ninyo yung community. Yung mga tao, yung mga Pino. We want to collaborate because we want to help our country grow. Kaya mag-update naman kayo dyan. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataon para makatulong sa bansa natin. Kung wala kayong ilagay dyan na any form or any way na para makatulong ang community. Kaya, ganun ang nangyayari. Hindi umuunlad yung bansa at saka yung mga kriminal ay nakakalusot. Kasi paano, di ba? Tayong mga nandito na we want justice, we want truth, we want more from our government. We want more from ourselves. Gusto nating mag-participate sa improvement ng ating bansa. How can we participate? Kung wala man lang tayong form of wala tayong way na makapag-communicate sa kanila directly. No? Isa na ako dyan. Yan ang struggle ko. Wala akong way na makipag-communicate sa kanila directly. Buti na lang napakinggan tayo sa team ni Senator Risa. No? After many attempts, nag-attempt tayo sa iba't ibang senators natin na napakinggan tayo na at least tingnan man lang itong mga ganitong gawain, mga ganitong kaso dyan sa tawag nito sa loob ng paglilingkod ni Kibuloy. Walang nakikialam, wala tayong attention, yung parang napunta na lang sa mga bingi na mga kainga, mga bulag na mga mata dyan sa Senado, sa ating Kongreso, wala. But then we're glad kasi andito si Senator Risa at tayo ay napakinggan. Kaya ganito na ang nangyayari ngayon, no? So nung nakaraang tawag nito, video ko sa aking mga kaibigan, ang daming nagreklamo, hindi daw nila marinig yung kanilang gusto kong balikan uli ito guys kasi gusto kong i-introduce yung ating bago disappointed pastor na Kibuloy ngayon sa kanyang KOJC. And who is he? Siya si Marlon Acobo. Nakita po natin siya sa hearing sa Kongreso noong ang SMNI ay nililitis nila o ang SMNI was under investigation sa Senado. Pinalabas po nila doon si Marlon Acobo na kunyari nagpapanggap na hindi marunong magtagalog, hindi marunong mag-English, nagbibisaya to confuse our lawmakers, to confuse our leaders, and to put more pressure para sila ay mahirapan. No, ganon ang nila ang tawag nito, ang motivation ni Acobo. Pero marunong magtagalog yan. Marunong mag-English yun kasi sa Dubai yun na-assign. Pero pakinggan natin itong video ng aking mga best friend dati na matagal kong tinulungan din, no? Ito si Shirley Acobo. Nagkaroon po siya ng breast cancer a few years ago. Wala pong ibang tumulong sa kanya kundi tayo. Nagpadala tayo ng pera doon para magka-treatment siya. And fortunately, naging okay. Naging okay na siya. At siya din po yung una na nagsabi sa akin, nag-inform sa akin sa mga practices ng mga pastoral sa loob ni Kibuloy. Why? Because Bebot Delis and her were best friends. And Bebot Delis is one of the spiritual wives ni Kibuloy. No? Pero nung si Marlon Acobo na ngayon ang naging disappointed pastor ng KOJC, bigla na silang umayaw kay Arlene at bumalik sila doon. Why? Because they have the stake, no? Meron silang makukuha. Kaya sa mga sa mga family ni Mang Kanor, ni Kibuloy, no? Look at this
situation. Kasi itong maraming mga pamilya din yan si Mang Kanore na they are good people, you guys. You know, they are law-abiding citizens. Hindi sila nakikialam sa kaso na ito. But I think they have more, you know, kung meron man sa mga workers na tawag nito, na may pakinabang sa hirap o sa tagal na pambubudol ni Mang Kanor, edi sana yung kanyang mga pamilya, no? Pero ito, number 1 na itong si Ganggang Akubo na napaka-plastic, pagkatapos mungtungan, tayo pa ngayon ang naging masama. So ngayon, pakinggan natin. Mark my words. Kanani mong ginasultigan, sir. Kana nangitabo yun na si mo, wala yun na kapastor, Mang Kanor. Ilyoy, ikaw si Mang Kanora. Ikaw yun sila, Mang Kanora. Sabihin sa inyo ang tanan niya. O ayan. So, bispiras sa birthday sa among magbalantay. So, bisag, grabe kayo pagtayog, pag-uyog sa among magbalantay sa among pag-alagad. Malipay kayo, may vivo kayo, guys. So, ato ding balikan ng among pinaka-cardamstre nga mga praise the Father. Nangalagad. Mauna yung mga naikalampigitan sa kinabuhi ni Allen Pockilstone. So ato ni isa-isahon silang pangutana. Ayan. So bitanan guys, appeal ko. Ay nakauba na mo si Arlene Stone sa sulod ug sa gawas. So mga has been me before pero nakabalik mi kay kabalog yun mi sa gugma og asa unsa gyud ka matuoran. So ato interview sa ating Ganggang mo ni pinaka cardam string best friend pud nimo sa ano di ba? Okay, sige. Ganggang. Salamat sa mga sa Pastor ako. Happy birthday Pastor. Salamat sa revolution of love. Thank you so much. Sa una kung nagway mo put di ba? Kalipay karon nakabalik ko. Happy. Grabe ang kaplastikan. Mugot. My God. Makikita ka na sa kalipay sa kasing-kasing. Sa una-una. Praise the Father. Praise the Father. Tanaw na sa iyong bato. Kinsa sa tua ang magpalipay. Sa akua ang huling halakhak. Sa amin ang huling halakhak. Sa kanila daw ang huling halakhak. Ang tanong dito, nandito ba tayo para sa halakhak? We are not here to play games. We are not here to create drama. We are here to seek justice. We are here to fight for justice. Hindi ito laro-laro. Hindi ito drama na huling halakhak. Parang mahilig talaga to sa mga teleserye itong mga na to. Itong mga taga-baryo na to. Sa kanila daw ang huling halakhak. Hindi naman ako nandito para maghumalak, para humanap ng halakhak. Subukan. Mag-umpisa na kayo sa halakhak ninyo dyan. No? Mag-umpisa na kayo. Kasi I don't care kung anong halakhak ang meron sa inyo. Ang sa akin, I want to seek justice. I want to find justice and I want to see justice as soon as possible. Kasi tama na, enough is enough. No? Now let's continue. Pagkatapos po nitong video na ito, ipapalabas ko po dito yung mga claims ni Kibuloy. No? And where is he now? So, sandali. Mark my words. Yan. Praise the Father. So, ingani tinara kay pangutan natin no kay naaman ka sa gawas. So, kaya makaaning Arlene Stone. Nagsulti lang siya. Nagsulti siya pero inikayat ko daw ba siya? Siya ang unang humikayat sa akin. That's why I was curious. I got curious. It's because of her. Siya yung unang nagsabi sa akin pagdating sa mga nangyayari sa pastoral kasi siya mismo ang nagsabi sa akin na pinabili siya ng tawag nito ng yung Diana pills. Pinabili siya. Hindi ako nagkaroon ng curiosity kung hindi dahil sa kanya. Tapos ano pang tawag niya? Si Bebot Dilis, si Ingrid Canada, yung mga spiritual wives ni Kibuloy. Ang tawag niya mga impress. Kasi mahilig talaga siya manood ng tawag nito, ng Korean series. No? Mga impress ang tawag niya. Tapos ngayon, tayo ang binabaliktad. But I don't really care.
Masaya lang ako kasi gusto nila sumikat, kaya pasisikatin natin ng maayos para ma-achieve nila yung goal. Ganyan naman tayo. Gusto natin tumulong sa mga tao kung ano yung goal nila. Gusto natin na i-provide yung tools para ma-achieve talaga nila yung goal nila. Kaya ganito ang ginagawa natin. Sa anak, di ka magkukuha. Ako magkukuha sa anak. Sa talent, kirichi sa skill. Dili man nagikan kirichi sa anak na parang nagkilabuti sa was na ang anak jud ang pastor jud ang nasa kasi. Kaya pag encourage niya sa mukha, wala. Bulag jud. Bulag. Dali lagi na siya. Ayan. Napo isa ka pinakakuya ugari mo ni akong kuya sa una mentor na ako ni guys. Hello Kuya Richie. Hello, may kamusta na, magandang gabi sa lahat. Tungkol sa Arlene, ito lang masasabi ko, no, Arlene, no? Si Arlene, kung sa relation pa namin, sobra pa sa magkakapatid kami. Matagal din kami, hindi naman dyan matagal, pero Totoo yan, guys. No, yung relationship namin ito ni Richie Almendares, we are closer than, than our brothers and sisters. Ganyan kami ka-close niyan. Kaya lahat ng pwede kong magawa para matulungan sila to improve their life kasi meron silang mga anak na rin. No, ginagawa ko nung nag-abroad kasi yan sa Saudi, no? Nag-uusap kami almost every day just to inspire each other, no? Tsaka yung mga plano. At tama yung sinabi nila na dumating yung time because I told you I started to get curious, so I dig deeper sa issue ni Kibuloy, no? At kung ano yung mga information na nag-gather ko, I shared with him because he is my friend. He was my friend. And I don't care if he would believe me or not. Basta sa akin lang, gusto kong i-share. Di ba gano'n naman ang pamilya, gano'n naman ang magkakaibigan. We share each other. So ako naman, hindi ako plastic kasi I can be anything but not being, plastic. Kaya gano'n ang aking treatment sa kanya. So everyday, almost everyday, nag-uusap kami 2 hours, 3 hours from Saudi to America. No, ganyan ang namin, ang relationship namin. Bumalik yan sa Pilipinas, super excited and naintindihan ko kasi biruin mo ba naman, ang tagal mong nawala sa pamilya mo. Pag dating mo sa Pilipinas, parang nawala na rin yung brain, no? Yung kanyang mga papers na iwan sa airport. Ngayon, kasi itong kaibigan na to, kung gumastos to, 1D millionaire. 1D millionaire kasi nung umuwi sa Pilipinas, nung gusto niya nang bumalik sa abroad, wala na siyang magamit na para i-process yung kanyang mga papers. Kasi nga nawala na yung passport niya, kung iba pang mga document niya. So, Arlene again went to the rescue, no? Para matulungan sila, para makaalis ulit siya, makapagtrabaho ulit, no? During that time, nung nakabalik na siya sa abroad, sa Saudi, we continued our communication. I continued my curiosity to dig deeper sa issue ni Kibuloy. And again, I shared everything with him. At kasi kami ni Ganggang, ni Shirley Akubo, we understand each other. No? Kasi female, mama mama din siya. Alam niya kung ano yung tama at mali pagdating sa mga sexual abuse sa mga kabataan. At si Shirley, ayaw niya na talagang bumalik doon. Kaya she even formed a group na pag-usapan yung mga issue dyan sa loob ni Kibuloy. But then itong husband, ito si Richie, yung kanyang loyalty, andoon pa rin talaga. And one time, I asked him, sabi ko, what if, kung bumalik ka, kasi gusto itong bumalik sabi ko, kung bumalik ka, ngayon, yung anak mong babae, di ba? Kaisa-isang anak mong babae. Dalawa lang kasi anak nito, babae at saka lalaki. Sabi ko, what if yung anak mong babae ay gawing pastoral? Would you be willing to do that? Would you be willing to accept? Alam niyo, anong sabi niya sa akin? He would be the first one to bring his daughter to Kibuloy's room, to Kibuloy's bedroom. And I was so shocked.
Sabi ko, I could not understand, I could not believe that coming from my, from a dad, from a father. And we supposed to protect our children from any form of abuse, from any form of mga risk. Pero nung narinig ko na sinabi niya, sabi ko, wow, I could not believe what I just heard. No, kaya hindi ko sila ma-blame na ngayon ay bumalik sila kasi itong kaibigan ko, kahit ano man ang mangyari, yung loyalty niya andoon pa rin. At ngayon bumalik na nga sila doon, dala-dala yung kanyang pamilya. Hopefully, no? Maging safe yung kanyang anak na babae. Maganda pa naman. May itsura. Sana lang, siguro naman makulong na yan si Mang Kanor. Ipagpatuloy natin. When kami ni Arlene, as a sister or brother, ang among relation. Tapos one day, okay ang among relation ni Arlene. Tapos ako naman ko sa Saudi, naasa sa Amerika. Pero now and then, magtinawagay mi, okay kayo pang samahan mo. Pero niabot ang isa kaadlaw nga lahi na yun siya. Naa siya yung mga kinamention, mga pinulangan about the pastor. Una anak ko nga, lahi naman si Arlene, murag lahi naman iyang timpa. Katungay kayo na to, wala pa ko nasumpay, wala pa ko nakabalik sa pag-alagad na ako sa Saudi. Moto, sige na mong istorya every now and then, katawag mi nga nabati na po, nga lahi na yun siya. Yan ako nga, kung na ito yung relasyon na lahi na yun ang iyang timpla. Moto, naputol na ang relasyon. Dili mo ta kumusulti nga ni siya. Sukat-sukat yun, Lin. Sukat-sukat, wala. Kay nadungog sa ako, wala din ko nagsulti nga bisa kunsa. Pero, lahi naman yun, may gilap tanan mo si sir. Ang tanan mong ginasulti gani, bato ka sir, tanan, nangitabo yun na si mo, wala yun na kapastor. Wala ka o ganang, wala ka nga Mang Kanor. Dili ikaw si Mang Kanora. Ikaw yun silang Mang Kanora. Ano, sa akong nabalitaan, sa mata pa lang ni Molin, daktit na kay ka, maninintal kay ka ba? Ako di mo kumusulti lino, pero kumbaga, itaya yun ako, kay balo naman kalin nga, itaya yun ako ng kinabuhi na ako para ka pastor. Kay si pastor, nihatag sa ako, ang nahimo kong inyani ba, kanang makaibalo kong istorya, ikuha ko gikan sa kalapukan, ibag ko niya, tapos, bisan wala, nangalagad na po, tapos ipahulay ko ilang katuig, for 8 years na ako sa sunod. Ipakasyon ko for almost 23 years ang kaayo ni Pastor Lin. Wala yun nilubad sa ako ang kasing-kasing, ang maminsahe ni Pastor. Every now and then naagin sa ako, wala, bisan gamay, nga bisan unsa nga, bisan gamay na lang ng mga kalain, wala yun sa niagi ko kung struggle, panit sa kinabuhi sa gawas, niagi ko nagkalain-laing mga konsulay, pero wala ko ni-blame ka pastor, dili noon, pangayo pagalit ko pasaylo, kanya no, imbis na gamiton ko niya, nagpagamit nun ko sa gawas, nang nabuhi ko, nagkatagpo nun ko sa gawas, o na, ang ako magpasalamat, ako lang, naapa ko'y isa, kakinabuhi, kulang pag yun nga ihalad. Samahan, pinaagi sa anak nga kaayo yun hantod karon nga nagpasalamat ko pastor kay open arms lang gyapon sa sulod sa 23 years wala na po na ano ko sa karon salamat kaayo pastor salamat kaayo sa ikadong gayon nga sa akong pagbalik dili lang ako panang pamilya o panang ako ang asawa duha na ako ka anak karon nga nagpadayon pagmagamit sa buluhaton sa gingarya. Len, kana ang imong ginapadalaga ni Len, katuganing katong tao nga imo daw uyab-uyab. Kato ba, ano to ba, scammer kayo to ba? Ikaw Len, ako panawagan, kung tanawon lang yun, si Arlene, naayos si kasing-kasing food, pero nasudlan lang yun siya nagpahulam, financial mo support, isa lang ni makasulti, naagit siya. Hindi perfecto nga mo ano sa imuha. Pero ang akong may kusulti sa imo, kusulti ka nga kanang ikaw, kumbaga ikaw ang manalipod sa mga gidaw-daw, dili linoy nasudlan yung galin.
Espiritu nga ang utasagikan nga yawa, Diyos ka ng yawa. So ito guys, ang sabi niya, dahil daw sinasabi ko na ako ay tatayo para sa mga inaapi. Ako ay makikipaglaban for justice. Sabi niya, hindi yan totoo. Ano daw, na mayroon lang daw demonyo na pumasok sa akin, kaya ako nagkaganito. Yan ang sabi niya. So, but anyway, he is a good man. He still is my friend, you know. Kahit ganito yung aming sitwasyon, sana man lang they respected my boundaries like I respected them. No, pero nagpapopulate pa naman yan sila sa social media, kaya sa akin, if you wanna be in social media, you want to be sikat. Tutulungan kita na talagang sisikat ka. And this is what we are doing. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung message ni Kibuloy. Bakit itong mga kasamahan kong mga worker, no, mga dating workers, bakit hanggang ngayon ganyan sila kay Kibuloy? And this is why. Tatay niyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatagpisaw dyan. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Guys, lahat tayo dito may impyerno kung itong si Kibuloy ang Panginoon ang may hawak ng ating kaluluwa. Imagine. Natatawa talaga ako. Ito pa guys, yan ang mensahe na talagang believe na believe itong mga kasamahan ko na hanggang ngayon hindi nila nakikita ang mga panlulong ni Kibuloy. Walang nangyaring glorification kaya. Gumasta pa sila. Yung mga taga-ibang bansa, katulad ng mga kaibigan kong nasa Dubai, umuwi sila sa Pilipinas para umattend sa glorification ni Kibuloy ay sa rapture pala. Ang nangyari pag rapture? Ayan si Kibuloy. Kaya daw hindi mahanap ng PNP si Kibuloy kasi na-rapture na. Siya daw si Eli ngayon, yung spiritual Elijah. My God, you guys. Ito pa. Yan ang ano ko sa inyo. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. Sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. Diamond. Mahal na ako ngayon. Pag nagsalita ako ng 2 oras, milyon-milyong dolyares na yan. And then, papatol ako sa iyo na wala ka man siguro pambili ng asukal. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Well, now, I am the champion of the world. Magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Guys,
Naawa ako sa mga kaibigan ko. Hanggang ngayon, Panginoon pa rin nila itong lukong-luko na to. Meron bang normal na tao ganyan? Ay, hindi ko talaga maiwasan. Natatawa ako. Ito pa. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Siya na ngayon, may-ari nga siya ng sanlibutan, you guys. May-ari siya ng kaluluwa natin. Paano tayo makakapunta sa langit kung hindi natin mahanap yung tawag nito, yung daan? Kasi nagtatago. Hindi malukit ng PNP. Saan na yung ating kaligtasan ngayon mapupunta? Ay, yung mga members, mga workers, saan na yung mga kaligtasan nyo? Hindi daw malukit si Panginoon ninyo ng PNP, nagtatago. Ba't tatago na rin itong ating kaligtasan dito ngayon? Oh my goodness. Ito. Hallelujah, hallelujah. Yasa kalamahandaya. Rupa kalaya halla. Yisamaraka. Lakalamakaya taka. Yukaramaka halla kanaha. Speak in tongue daw yan ni Kibuloy, guys. Hala, taratatata. Karamakahandaya, Akaramaha, Lukumaya, Shukuramaka. Yes, Lord, hallelujah. Praise your name, praise your name. Tingnan nyo guys, di ba merong tinatawag na euphoria, yung ganitong, yung kanilang panambahan. Kaya ang daming nabubudol. Hindi nila alam na yung mga nararamdaman nila, it's a collective activities of everyone na nandoon. Kaya mararamdaman natin na para tayong nasa langit. Tsaka yung ano naman natin, yung ating isipan, yung ating brain, pinaglalaroan din tayo, yung ating emotion. No? Kaya I was guilty, Kasi ganyan din ako nung dati. Umiiyak. Talagang, kaya tayo ganito guys. Kasi I realize na grabe talaga ang pagkabuo natin. And I want to help. No? Kaya tayo ganito. Ngayon, itong aking mga kasamahan na hanggang ngayon ay nabubudol pa rin. What can we do? No? So, meron tayong mga choices sa ating buhay. We can be anything, na gusto natin. For me, kung yan ang gusto nila, na ipagpatuloy nila yung kanilang mga practices, yung kanilang mga gawain, it's their choice. Sana man lang, we have to respect each other. Kasi kung ako nakikipaglaban sa alam kong tama, I have the right to fight what I believe is right. Tayong lahat, di ba? Kung sila, meron din silang karapatan kahit pasambahin nila ay aso o kaya daga, I don't care. Kasi karapatan nila yan. But when it comes to our respect with each other, sana manatili yun. Huwag sana silang mamersonal. No? Ay katulad nitong itong mga kaibigan ko, tinanggal na nila yung mga post sa Facebook. Buti na lang may nakuha tayong mga copy.
sa mga ginagawa nila. So ngayon, saan na ngayon si Kibuloy? Dati pinalabas ko itong yung kanyang, ano ba to? Tingnan ko kung nandito. Guys, nandiyan din yung Aliporis Kibuloy. Pinalabas ko dito yung mga nagpo-protect daw kay Kibuloy. No? Ngayon, ipakita ko ulit dito. Just in case na na-miss ng iba yung yung video natin o yung vlog natin before, at least maano nila, makita nila ito. Your eminent brothers and sisters, we support Pastor Apollo Kibuloy. Allah Akbar. Your eminent brothers and sisters, we support Pastor Apollo Kibuloy. Allah Akbar. So habang si Kibuloy ngayon ay nagtatago sa kanyang lungga, yung kanyang mga yung kanyang mga workers ay patuloy pa rin na ginagawa yung mga ganito. May mga guys, nandiyan din yung Aliporis Kibuloy. May mga nagaganda pa pala guys. Tingnan mo yan si ate. Grabe. No, kawawa. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin yung mga matatanda na nandoon sa ni Kibuloy, sa puder ni Kibuloy, habang siya ay nagtatago. Kasi bawal silang manood sa atin. Bawal silang makinig sa mga news. Bawal silang mag-cellphone, manood ng TV. Kaya, ganun. Hanggang ngayon, they are sheltered. Hanggang ngayon, nabubudol pa rin sila ni Kibuloy. And that is Kibuloy form of control sa kanyang mga alagad. So ngayon, guys, gusto kong i-introduce sa inyo itong tawag nito. Itong bagong pastor ngayon sa kingdom. Bagong appointed son of God daw. Ito share ko sa inyo itong aking screen. So ito siya si Marlon Acobo na kuya ni Shirley Huganggang Acobo na best friend ko dati doon kay Kibuloy. So ito si Marlon Acobo ay isang ministro ito, no? Kasama ko yan dati. I know him. We were close then nung time na nandoon ako. In fact, nung nandoon ako, tayo po ay niligawan yan at kinumbinsi po tayo na sumama sa kanya at magpaalam dyan kay Kibuloy na para kami ay magkakatuluyan. But hindi po tayo pumayag sa ganong practices because I want more of my life. No, hindi ko nakita na tatanda ako dyan sa loob ni Kibuloy. I never see that sa aking sarili kasi alam ko I was looking for something more. Kaya nandito ako sa labas, sila na natili sa loob. At ano ba yung mga ginagawa ni Marlon Acobo diyan sa loob? Si Marlon Acobo, isa po siya sa mga malakas mamalo at mambugbog ng mga workers ni Kibuloy. No? So ngayon siya na ang bagong disappointed pastor ng KOJC. Sa aking mga kasamahan na mga nabugbog, na mga napalo nito ni Marlon Acobo, guys, let's form a group para kasuhan natin ito.
No? Kasi yung mga ginagawa niya, even though sumunod lamang siya sa utos ni Kibuloy, kasi lahat dyan, kailangan mo talagang sundin ang utos ni Kibuloy, whether you like it or not, whether it sits well with you or not. No? Kailangan mong sumunod. So kahit pa sabihin natin sumunod lamang siya sa utos ni Kibuloy, but he has his own mind. No? Meron responsibility pa rin niya yun. Meron pa rin siyang responsibility sa kanyang action. Kaya sa mga kasamahan kong nandito, meron po tayong mga attorneys na gustong tumulong sa atin if we form a group na para kasuhan itong mga abusado na nasa loob ni Kibuloy. Maliban kay Kibuloy, itong mga isunod na natin itong mga ministro, mga coordinators na mga abusive sa loob, kasi we should not accept any form of abuse anymore. We are better people now. No, we have to learn and we have to stand up for ourselves. Kasi kung hindi tayo tatayo para sa ating mga sarili, no one will. Katulad din sa ating bansa, no, kung hindi tayo tatayo para sa tama at hindi natin sasabihin kung ano yung mga nakikita natin, wala pong mga pagbabago na makikita natin sa ating bansa. Kaya ang hinihiling ko po sa ating mga followers, sa ating mga YouTubers, sa ating kapamilya dito, no, na lumalaban para sa tama at naghahanap ng more para sa ating mga leaders, from our leaders and from ourselves and from our nation. Let's work together. No, gawin natin itong let's create a new paradigm sa ating bansa na kung saan maging malaya ang bawat isa na mag-report, maging malaya ang bawat isa to collaborate, no, para mag-improve naman yung ating bansa. Huwag naman sana tayong i-prevent to be involved sa development ng ating bansa, ng ating pamamaraan. Kaya ang hinihiling ko sa ating mga government bodies dyan, no, na sana man lang magkaroon naman kayo ng ideas o magkaroon naman kayo ng initiative to put your information there kung saan kami pwedeng mag-report, kung saan namin pwedeng ipadala ang mga information at kung saan namin pwedeng ipadala ang mga hinahaing namin or yung aming mga concerns. No, saan namin pwedeng ipadala na wala naman kayong any form dyan na pwede namin gamitin. Yung mga email ninyo, yung mga website ninyo, i-update ninyo na maging user-friendly. Meron nga kayong mga website niyan, 19 kupong-kupong pa, i-update nyo naman. Oh, grabe na yung natin, yung technology natin, how our technology evolved, pero yung dyan sa Pilipinas, yung practices sa Pilipinas, hindi nag-i-evolve. 19 kupong-kupong pa rin. Oh, i-update nyo naman kasi ang laki ng binabayad, ang laki ng tawag nito, ng budget ng ating government na hindi man lang natin makita ang result sa mga ginagawa ninyo. So kahit we don't expect the overnight change, no, sa ating bansa, but we do expect a consistent, start from the beginning, little by little, and be consistent of the change para naman maganda yung ating takbo ng ating buhay at mabigyan naman natin ng magandang kinabukasan yung ating mga kapwa Pilipino. No? Sana magkaroon ng ganyang initiative yung ating mga namumuno diyan sa Pilipinas. So kaya yung ating tawag nito, yung ating Congress, yung ating Senate, sana i-update din nila na bawat barangay or bawat city, kailangan updated yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga practices. Number 1 talaga yung website kasi ngayon guys, it's technology na. Yung technology natin is evolving rapidly. Kung hindi natin sasabayan yung pag-evolve ng ating technology, we will be behind. At mahihirapan tayo na tawag nito, mahihirapan tayong makitakbo or tumakbo kasama ng ibang bansa, no? We have to race together.
Kailangan natin i-update. Mangyayari lang yan kung yung meron tayong layunin. Tayo na mga nandito, ako po ay naniniwala na kaya tayo nandito, nagkakaisa tayo. We are one family now fighting for a great cause because we want more. We expect more. We expect more from our government, from our leaders, from our community, from each other, and even to ourselves. At ako po ay naniniwala na through us, meron pong mangyayaring pagbabago yung ating bansa. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. No? Hanggat buhay may pag-asa. Regardless kung ano ang mangyayari, basta wag lang tayong huminto. Let's keep moving. No? Let's keep moving forward. Yun ang importante. So guys, maraming salamat po. Ngayon, magbabasa tayo ng mga comments. Magpasa naman tayo ng ilang oras. So, ito, Martila, Maeko po. Okay, na-adjust ko na yata. Salamat. Mike Melcy, good thing canceled is God is always good. Yes, masaya tayo kasi na-cancela na yung firearms ng mga licenses ni Kibuloy tsaka yung kanyang passport, no? So, masaya tayo dyan. Ibig sabihin, hindi na makalusot si Kibuloy sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko sana, manawagan sana tayo, nalagyan na ng presyo yung mga ulo nila para naman yung ating community ay magkaroon ng tawag nito, magkaroon ng motivation to help out, no, para malocate itong si Kibuloy at saka yung kanyang mga kasamahan. Sige nga, challenge natin yung ating government, maglagay naman kayo ng ng patong sa ulo, sa mga ulo nila para mapaharap talaga itong mga taong ito. Kasi innocent naman sila. Sabi innocent puro gawa-gawa yung ating mga stories dito, yung aking mga pinapopulate, di ba? Mula noon gawa-gawa hanggang ngayon gawa-gawa pa rin, no? Pero ano na ngayon ang nangyayari? Kung gawa-gawa, bakit sila nagtatago? Bakit sila naging wanted? Ngayon, naging wanted na itong mga PNP natin, yung ating mga kapulisan dyan, wag naman tayong kumain ng pera na galing sa kanila. Let's uphold justice. No? Sana naman magkaroon naman tayo ng value sa ating mga serbisyo dyan, sa ating mga kababayan, sa ating bansa. Magkaroon tayo ng value, ng principle sa ating mga sarili. Huwag naman nating ibenta yung ating principles kasi yung money they come and go. No, money can come and go, but our principles, our values should remain. Kasi yun lang, doon tayo kumukuha ng lakas, doon tayo humuhugot kung ano yung tama at mali sa mga gagawin pa natin. Kung ngayon, kung ating principles, ang ating values ay questionably, kaya nababayaran tayo. Kaya yung mga natin, mga opisyalis natin dyan, na mga questionable yung kanilang mga principles, yung kanilang mga values, kaya tumatanggap sila ng pera sa mga criminals katulad nitong Kibuloy. Kaya tuloy, marami ang mga criminals na hindi nahuhuli. Kasi sila mismo ang nagpo-protect. Biruin mo ba naman, tumatanggap ng pera? Easy money yan Uupo ka lang dyan, wala ka lang gagawin. Meron ka nang tatanggapin na pera. 'Di ba? Ganyan ang mga mabababaw na mga opisyalis natin. Kaya hindi umuunlad yung ating bansa. Sana naman mag-upgrade tayo at tayo na mga may mga mata, may mga tainga, huwag tayong manatiling tahimik. Let's hold these people accountable. No, sana manawagan tayo na maglagay na ng presyo sa mga ulo nila. At yung mga kasamahan ko, mga workers na nandito na sa labas, no? Kung gusto niyong mag-form tayo ng group to go after these people na nang abuso sa inyo, kasi alam ko marami dito sa mga kasamahan ko na inabuso physically and emotionally. Tinanggalan din sila ng lahat ng kanilang mga ari-arian, no? So ngayon, let's work together. Let's hold these people accountable kasi ito na nga, nakita na natin, wanted na yung ating hiningalang Panginoon nung araw. Ngayon, isunod natin itong mga galamay niya. Isunod natin sila. So, salamat you guys.
Okay, fault daw yung POJC, sabi ni Tam, Jeric. Yes, fault po sila. Okay, Angelina Sikong. Hello, Arlene, you're so beautiful inside out. Go, go, keep up. Salamat, Angelina. Ihoy Bakiran. Sa ngayon, wala pa tayong dapat asahan sa gobyerno hanggang nandyan pa ang mga Duterte at Marcos. That's so sad, no? That's so sad. Ibig sabihin, talagang ano pa tayo, medyo mahaba-haba pa itong ating lalakarin, itong ating journey together to find justice, no? It's so sad. Sana naman mali tayo. Sana naman mali yung ating iniisip, no? At meron nga tayong makitang justice. No, sana mali tayo. Pero sa ngayon, yes, I agree with you, Ihoy Bakiran, na kapag andyan yung mga dutae, wala tayong maaasahan, no? But I still believe na, merong silver lining, na meron pa ring iilan sa ating mga PNP officials, sa ating mga government officials, na merong mga puso katulad sa atin. So I'm just holding that kind of hope, no? Salamat. Melcy, human being dati pa din nasa backward of civilization. Kaya nga, it's so sad, yung ating bansa, backward pa rin tayo. Kaya we are so behind, no, sa ikumpara sa ibang bansa, sa Asia, we are so behind. Kawawa yung ating mga kababayan. But, as long as we work together, guys, for the, great cause sa ating future, I think we can do something na positive sa ating bansa. Okay. Eddie Albores. Congrats, Ma'am Arlene. Salamat, Eddie. Salamat po sa mga congratulations ninyo. Masayang-masaya po ako kasi ang tagal ko rin pinaghirapan itong aking degree, no? Hindi kaya madali ang magtrabaho ka dito ng full-time at yung trabaho ko is very demanding. Quality engineer po ako dito sa software, no? At meron po tayong small business na ginagawa din on the side. Tapos nakikipaglaban pa tayo for justice. And on the top of that, nag-aaral pa rin tayo. So, my plate was really full. Nagpapasalamat lang ako because I have a, support system. Nandito yung nanay ko na tumutulong sa akin sa pagdating sa mga gawaing bahay. Yung mga anak ko nandito, may mga kaibigan ako, mga supporting na mga family na kahit hindi mo naman kadugo, but they become your family. So, kaya nagpapasalamat tayo. Kaya sa akin, guys, what I learned from this journey is as long as we work together for a great cause, no, meron tayong patutunguhan. So, itong mga ginagawa natin, hindi po maging useless ito. Kasi, ngayon, nakita na natin yung result, wanted na si Kibuloy sa Pilipinas, wanted siya dito sa US, hindi tayo hihinto dyan. Gawin din natin ito sa iba pang mga public officials, no, na kapag meron tayong mga nakita na hindi kaaya-aya ng mga practices nila, let's expose them. Kasi that's the only way na yung light magsa-shine at that's the only way na i-hold natin sila ng accountable. Kasi kung hindi natin gagawin yan, yung darkness ay mananatiling, mananatiling strong at sila yung mag-govern sa ating bansa at sa ating lahat. Kasi if someone will govern na dark yung kanilang layunin, walang magiging improvement, no, sa ating bayan. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. All right. 1:15, 1 hour and 15 minutes na po tayo. So siguro mga 3 na lang, no, ang babasahin kong mga comments. Pasensya na po sa mga comments na hindi ko nabasa. Gusto ko kasi na maipakita ko sa inyong lahat, ma-share ko sa inyong lahat ang mga information na meron sa akin. Kaya pasensya na. Okay, Gerbert Marsuelo. Yeah, you're right, Ma'am Arlene. Yes, thank you. Huge Enorm. Ay, ganda pala ang idol kong single mother. Salamat po, salamat. Nari Maralit, mabilis yan ang pagpatong. Yes, mabilis talaga. Dapat
sana meron ng patong, no? Sana yung government natin, yung PNP, ay gumawa sila ng hakbang. Ang nangyayari kasi, they still protecting. I don't believe na hindi alam ng mga PNP. I don't believe na hindi alam ng mga generals natin kung saan talaga si Kibuloy. And I don't believe na si Digong, ang mga Duterte, hindi nila alam. Ngayon, kung alam nga nila, bakit hindi natin sila i-hold na accountable? Diba? Kasi if you protect the criminal, you have to face the justice. You have to face the consequences. Tingnan mo itong si ano, katulad nitong si Bato, si General Bato. I-share ko sa inyo itong article dito, guys. Muntik ko nang makalimutan. Muntik ko nang makalimutan itong article from the ABS-CBN na si Bato ay nanawagan na sumurrender na lang daw si Kibuloy kasi masyado na siyang naaawa kay Kibuloy. Ang tanong dito, guys, bakit biglang baliktad si Bato ngayon? Bakit biglang baliktad si Bato? Kasi alam ni Bato na yung pagsuporta nila kay Kibuloy will damage his career as politician. So, papayag ba tayo na ganun, guys? It's because sa ganitong mga nangyayari, ina-attack din siya ng mga kampo ni Kibuloy ngayon. Kasi nga, bumabaliktad na ito si Bato. Gusto niya na si Kibuloy ay haharap sa justice, katulad ng ating hinihingi. So ngayon, ang tanong nito, guys, paniniwalaan po ba natin yung mga ganitong leaders? Tulad nitong Bato. Ngayon, parang idadrop yata siya ng kanyang party. Buti nga, wala kasi kayong paninindigan. Kaya buti nga sa inyo, magkalitsi-litsi na yung mga karir ninyo dyan. Wala kayong puso sa justice natin sa mga tao. So yan, guys, ang sitwasyon ngayon. It's very fluid yung pinaglalaban natin. So sana itong mga Duterte, hindi ako naniniwala talaga na hindi nila alam. Sana i-hold din sila ng accountable ng justice system natin. Kasi kung pinoprotektahan nila si Kibuloy para hindi maharap yung kanyang mga salarin, yung kanyang mga nagawa sa mga tao, protector sila ng kriminal. Crime yan di ba? Sana. Aliyah 22, sana ICC pumasok na para wala ng protector si Kids, hari ng Davao ang mga Duterte. Congrats, Arlene, at salamat sa effort mo para sa mga biktima ni Kids. Yes, salamat po. Salamat sa inyong pagsuporta po sa akin mula sa umpisa ng aking pakikipaglaban against kay Kibuloy. Hindi niyo po ako iniwan, kundi lalo niyo po akong kinupkop at share ninyo ang aking mga videos. At ngayon, marami na tayong mga na we want change, we want clarity, we want more. Kaya tayo nandito. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo ng sobra, guys. Guys, lumagpas na po tayo, 1 hour and 20 minutes na tayo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At sana po makita po natin by next week, sana meron ng resulta itong kaso ni Kibuloy. Kasi ngayon, marami na dinadivert na nila yung ibang yung atensyon ng mga tao sa ibang bagay. Huwag po nating hayaan na makakalimutan na ng tao itong kaso na ito. Hindi po ako papayag. I will stay here at magsasalita po tayo hanggang makamit po natin ang justice na hinahanap natin. So maraming salamat, guys. God bless po sa lahat, At I love you, guys. Magkita-kita po tayo muli. And take care, everyone. Bye-bye.